Today is Sunday at wala akong magawa sa buhay. Pero i-vlog ko yung gagawin ko today. So ihahatid ko lang yung kaibigan ko sa trabaho. Naliligo pa siya. Then subukan nating maglinis ng konti dito sa bahay. Tapos sa kwarto. Tapos baka mag-gym. Kasi late na ako. Dapat may long run ako today. Kaso tinamad ako. Ganun talaga. Tapos siguro magluluto. Tingnan natin. Yung the usual na ginagawa natin sa Sunday. At ito na po yung effect ng ng hair transplant. It's my day, ano ba ngayon? 23, 24. It's my day 31, day 33. So nasa state of shock loss pa din yung buhok ko. So nag-message sa akin yung taga Smile Hair Clinic. At saka yun nga, sinasabi nila na nasa state of hair shock loss pa ako. Na maging patient lang tayo sa mga bagay-bagay kasi especially sa growth. It's really frustrating, sabi nga nila, frustrating daw yung period na to kasi I look so ugly. I feel like hell. Ginusto natin to eh. Ayan, hintay lang tayo. O siya, sige. Ligpit lang tayo ng konti. Tapos hatid natin. Kasi sayang. Income din to. Guys, ito pinoproblema ko pa to kasi ang kalat, sobrang kalat ko. Pero kasi ano ko kasi to parang alam mo na yung easy to get. Easy to get kasi yung ang katwiran ko naman dito kaya siya makalat kasi hindi ibig sabihin na hindi ako organized. Ino-organize ko yan. Kaso, may mga times talaga na parang gusto mo na lang siyang kunin. Alam mo na kung saan mo siya kukunin. Gets mo yun? Gets mo yung ganong factor? Factor? Yung parang nakikita mo na siya. Alam mo na nasa brain cells mo na siya na andyan lang siya. Nandito ba siya sa pangalawa? Nandun ba siya sa taas? So, basta. Ewan ko. Gusto ko siyang i-organize pero ayaw ko siyang i-organize. Alam mo yung ganong feeling. So, di ba bakit nandito yung suklay ko? Nagsusuklay ako dati. Nung suot-suot ko pa yung hair system ko. Since wala na tayong buhok kasi nagpa-hair transplant tayo. Ayun, so hindi na siya dapat. Wala na dapat siya dun. So, maya-maya organize natin to. Sige lang, kaya yan. Ayan. So, natid ko na yung puro kuso. Take 2. Natid ko na yung car lift natin. And
Dito ako ngayon sa Business Bay. Naka-park. Hindi ko na binidyohan yung nag-car lift sa akin kasi camera shy daw siya. Naka-park lang ako dito. Alam nyo guys, feeling ko matatain na ako. So naghahanap ako ng toilet. Kaka-toilet ko lang kanina umaga. Gawa kasi nito siguro yung cheese na nabili ko kagabi. Naka-sale kasi yun sa Choitrams. At gusto ko lang mag wine and cheese while nanonood ng favorite vlogger ko. Shoutout Marvin sa Mapo. Ayan, pinapanood ko yung Australian vlog niya habang nagwa-wine and cheese. Wala pa akong nararamdaman habang kumakain ako. Dito lang, nung pagkagising ko kanina, nakaramdam ako ng kirot. Kirot. Yun nga, yung pananakit ng tiyan ko. Tapos nag-toilet naman ako. Binulwak ko lang. Binulwak. So akala ko okay na. So habang nagda-drive ako papunta ng Business Bay, nakaramdam ulit ako ng alam mo yung feeling na pag sumasakit yung tiyan mo, yung katawan mo, especially dito sa arms, parang ewan ko, parang hindi siya namamanhid eh. Parang may nakaka-feel kang something, tapos tumataas yung balahibo, yung mga balahibo mo, mga maliliit na balahibo mo sa braso, yung ganong feeling. Kaya ayun, nag-park muna ako at ibalita sa inyo. Grabe no, kahit sakit na sakit na yung tiyan ko, binabalita pa rin sa inyo. Try kong maghanap ng toilet, pero parang kaya pa naman eh. Siguro mga 10 minutes lang naman yung biyahe pa uwi ng bahay. Yung bala ko kasi after ihatid yung nagka-car lift sa akin ay mag-grocery sana tayo. Kaso ito nga yung nangyari. Kailangan natin sagutin yung call of nature. Yan yung Business Bay. Ito yung Business Bay area guys. Ayan. Tara. Ito pa. Magandang place yung Business Bay kasi aside sa pwede kang maraming mga offices dito, pwede ka ding tumira kung gusto mo yung medyo modern vibe and yung hustle vibe na area. Pero hindi ko siya trip. At saka ang mahal dito guys, mahal dito. Oh my god, ang sakit na ng tiyan ko. Magpatulin, kaso mahirap na. Sabi mga penalty dito. Oh my god, ang sakit na ng tiyan ko. Nakapark na ako. Pauwi na tayo ng bahay. Gusto kong tumakbo kaso baka kung tatakbo ako mas lalong lumala yung sakit. Baka matay ako dito. Kaya hinihinay lang tayo. So yan yung building tinitirahan ko. Grabe guys, ang init ngayon. Ang
Ang humid. Sobra. Ayan, papasok tayo ng bahay. Oh my God. Please. Taing-taing na ako. Ay, shit. Ay! Ayan. Lang. Wait. Taong-tawa ko sa ginagawa ko. Talagang dinodocument ko yung mga nangyari. Tagal pa. 7th floor kami. Oh, 7th floor tayo, guys. Shucks. Saglit lang. Oh, wait. Oh my God. Yes, thank God. Tawang-tawa ko sa ginawa ko kanina. Ayun na nga, at nakapag-release na tayo ng bulwak. Ngayon, ang plano ay mag-grocery tayo. Kaso, alam niyo man kanina, nung papasok ako dito sa bahay, ang init na talaga. So, change plan. So, matutulog lang ako, guys. Matutulog lang tayo ngayon. Tapos, kumain ng konti. Then, mamaya, after ng gym, mag-grocery tayo. Bukas naka-leave din ako, so wala na naman tayong gagawin. Ay. Ewan ko ba naman pinaggagawa ko sa buhay ko. Wala lang, gusto ko lang i-vlog. Kung may manonood, thank you. Kung wala, di wala. Ganun lang. Para may activities ako eh. And na-inspired lang ako dun sa sinabi ni Marvin Samako na kung gusto mo yung pagdo-document ng, alam mo no, ng buhay mo, yung wala kang filter, kailan ka mag-start? It took him 7 years before niya na medyo na-achieve yung ganong numbers, no? Ngayon, nasa 100-something thousand subscribers na siya. Which is wow. Congratulations, Marvin. Parang naalala ko lang yung self ko sa kanya kasi ganun ako dati, pre-pandemic pa yun. Nagpa-vlog na ako. Bina-vlog ko na yung sarili ko at tapos napaka-ano ko sa mga gadgets. Bumili pa ako ng camera para makapag-vlog. But at some point, feel na na parang naka-feel ako ng burden. And yung pag-e-edit, grabe. Gusto ko perfect yung editing, whatsoever. Ngayon na-realize ko, hindi mo naman kailangan ng ganun eh. Basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Kung ano yung pinapakita mo, walang filter. Confident ka lang, though sa totoo lang guys, dahil nasa shock loss ako and sa mukha ko, I feel so ugly and feeling ko wala akong karapatang mag-vlog. Pero na-realize ko na hindi, kasi ang vlogging or documenting ng buhay mo, may masasabi pa rin yung tao eh. Alam mo yun, yung parang magugustuhan ka nila, may ibabash ka. Pag pinasok mo to yung ganito. Kaya, who cares, di ba? Document mo lang. And, enjoy life kasi siguro this is one way of fighting depression, fighting some inner struggles. And I want to document it as well kasi at least in the future kung gusto kong panoorin itong pagbabalik loob ko sa vlogging ay alam mo, ma-realize ko ba na oo, dumaan pala ako sa ganitong time, dumaan pa ako sa ganitong
struggles, tapos napagtagumpayan natin, di ba? So, for sure, nakakataba ng puso, nakaka-inspire palalo na maging self-aware tayo. Hindi masamang maging, alam mo yun, maging, they called it selfish. Pero, see, we only have one life, and I almost in my middle age. Kung ang pagbabasahan ay 80 years old yung time frame natin. So, I'm getting there na sa middle age, and na-realize ko na life is too short pala, ano. Ang daming mangyari, and documenting my life for me is ano, parang it will be a parang manifestation na rin ba na in the future maging successful ako, in the future magiging mas confident pa ako. And when I look back and watching this video, nakita ko, uy, Alfie, yan pala yung itsura mo dati. O, tingnan mo. Tsaka. Ayan yun na. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Nasa jeans. Char. Yun lang, dami kong drama. Tulog lang ako. See you. Ayan. Gising-gising na. At may magawa tayo sa buhay. And so, ito pala yung labahan ko. Yan. Guys, dami-dami kong labahin. Ew. Yan, so punta tayo sa may laundry area. Yung laundry area namin. Dito din yung toilet. Ayan, saka na natin. And so, sinet lang natin siya 47 minutes. Yung mga decolor nating labahan. Ayan. And, yeah. Antay lang tayo. Antay ng kape. Okay guys, yung kape ko, masarap tong kape ko. Naka-sale to eh. Ayan, ito yung kape ko. Develop. Sarap yan. Ewan ko kung magkano to sa Pinas. Parang mahal ata to sa Pinas eh. Dito, original price niya nasa mga 25 ata. Nag-sale siya ngayon, naging 20 na lang, so 5 dirhams off din, di ba? Mainit lang tayo ng kinakain natin for breakfast. So Sunday naman ngayon, kaya pwede akong kumain. Pero naka-intermittent fasting talaga ako guys. Nagbe-break lang ako every Sunday. So yung ulam natin ay kare-kare. Yummy. Pero hindi yan sa akin. Binigay lang sa akin. So ito na yung kape. So ito yung sala namin. Makalat pero totoong bahay. Hindi yung gawa-gawa. So ito yung kwarto ko. Ayan, ito yung kwarto ko. Ito yung gym bag ko. Naglinis na ako kagabi, ay kahapon ng umaga. Paano ba ito i-ano? Okay. Isa lang natin na konti. Ayan, so sa kwarto ko may TV, may electric fan, aircon, may mga bag-bag dyan. Tapos ito yung mga trips ko.
Mga binibili ko pagka ano na pag nasa trip tayo. Sayang nasira na tong Luxembourg. My God, sira na yung Luxembourg. So ito yung bike ko pag nagte-training ako. May isa pa akong bike, triathlon bike, andyan lang siya. So madumi din yung labas ko, guys. Ang init kasi. Pagka ini-start kong maglinis, parang tinatamad na ako kasi nga ang init-init. Ayan. Hintayin lang natin yun, uminit yung yung kare-kare ko. May mini golf area doon. Yan o, nag-golf sila doon. Yan, shopping. Starry ng mga outfit na ito, no? Lakas makamadam with the quintas and all. It's giving madam na nagpunta sa Australia or Germany. Ganda rin ang blue, oh. Ito, kung medyo pa madam yung mo, mga formahan mo sa life. Yan. So guys, nilakad ko yung parang residential area nila kasi dun sa kabila medyo touristy, di ba? Hindi ko kami ng mga bahay dito talaga. Lalo kung dito ka nakatira, sobrang tahimik din naman. Pero kung nakikita mo, bawat bahay may kotse. Parang bawal dito sa Australia na walang sasakyan, no? Bawat bahay may nakapark ng kotse. Yan, it's a must. Necessary, pero sobrang quiet. Siguro mag-garden-garden ka na lang. Ganyan. Linis-linis. Ganyan yung mga neighborhood. Yung mga bahay nila, usually mga one floor lang. Pero, malalawak na. Ay, mga bongga. Bongga ba tawag doon? Sa isang floor lang. Pero malalawak na kanilang mga lupain. Lalo siya may mga garden. Maganda dito, mag-aaral ka para mag-drive. Okay, maybe I'll go with this one. Sorry? This honeycomb? Yeah, I'll go with that. Yes. Okay, sure. And guys, ang pinili natin, ang nirecommend ni Kuya is honeycomb. Yun daw yung parang bestseller nila today. 6 AUD. Cheers! Ang sarap. Parang honey na medyo caramel taste. Vanilla. Yan, sa mga hindi nakakaalam, siya yung pinapanood kong vlogger. Talagang nakuha niya yung kiliti ko. Kiliti! Pogi! Cute pala, cute. Cute ni Marvin. Nakabalik na tayo sa city. Naisip ako kung
tapos na tayong maglaba at magsampay. Ngayon ay i-apply natin yung hair treatment para sa scalp natin. And of course, maliligo tayo. After nating maligo ay punta tayo ng gym. Anong oras na ba? It's 2. So, baka by 4 p.m. mag-gym tayo. And mag-lunch na din. So, ayun lang. Yes, so, massage na lang. Kita ba? Ayan. Nakaantig ako. Ayan guys, so massage nyo lang. Kailangan massage. Kung kukulangan kayo, dagdag lang kayo. Linisin nyo lang siya. So, napaka-importante na i-massage nyo yung scalp. Kasi nag-ano daw yun siya ng blood circulation. Dati grabe yung mga unang weeks, after 2 weeks ng operation, grabe yung paglagas ng buhok ko. Pero ngayon, napapansin ko, paunti-unti na lang yung paglagas. Feeling ko dahil sa minoxidil yun at saka sa finasteride na topical na ina-apply ko sa scalp. Kaya parang nagsistick siya, parang naging strong. Alam mo yung feeling na hindi na ako nagwe-wear ng toupee or yung hair system. Ang sarap sa feeling. So I've been wearing that hair system for 2 years. And no regrets kasi I feel handsome or beautiful during those 2 months. And no regrets. Mahal lang talaga siya, guys. Mahal siya. And kung hindi kaya na sa budget, then, di ba? Pero if you have the budget, go. Sa akin naman, I have the budget. However, gusto ko lang talaga matry yung hair transplant. Di ba yung papaayos sa buhok, sa mukha. Sana umayos yung mukha ko. Sabi dun sa kailangan lang pabulain daw yung sabon. Nail up and nail up. Yung next project ko naman is actually itong mukha ko. Kaya nga kang paano. Pero I started na putting serum, moisturizer, para hindi ma-damage lalo yung face. Tapos na tayong mag-shower and prepare na lang tayo for the gym. Tara!